Hello, kamusta ka at welcome back sa aking channel. May mga tao na kahit hindi naman sila ang pinakagwapo o pinakamaganda sa isang grupo, sila pa ang laging hinahanap. Kapag umalis sila, parang may kulang. Kapag hindi sila nag-message, may naghihintay. Kapag ngumiti sila, may natutuwa. At ang mas nakakapagtaka, hindi naman sila habol ng habol. Hindi sila namimilit, hindi rin sila nagpapaawa. Pero bakit parang mas lalo silang hinahabol? Kung minsan, iniisip natin na ang sikreto ay nasa itsura, o baka nasa pera, o baka kailangan sobrang sweet, sobrang available, o sobrang effort. Pero ang totoo, maraming tao ang nawawalan ng interes hindi dahil kulang ang effort ng isang tao, kundi dahil sobra ang effort. Alam mo yung parang paborito mong kanta? Kapag paulit-ulit mong pinapatugtog buong araw, darating ang punto na magsasawa ka rin. Ganoon din minsan sa attraction. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dapat gawin kung gusto mong maging sobrang interesado siya sa'yo. Pero gusto kong linawin agad, hindi ito tungkol sa manipulasyon. Hindi ito tungkol sa panloloko o pagpapanggap para mapasunod ang isang tao. Ang pag-uusapan natin ay kung paano mo ilalabas ang mga ugali at mindset na natural na nakaka-attract ng tao. Dahil ang totoong obsession, hindi pinipilit. Unti-unti itong nabubuo kapag nararamdaman ng isang tao na may kakaiba sa'yo. At kung nasa edad ka na 25 hanggang 45, mas maiintindihan mo ito. Kasi sa edad na ito, karamihan sa atin ay pagod na sa laro, sa mixed signals, at sa mga relasyon na puro habol. Mas gusto na natin ang genuine connection. Pero nakakatuwa, dahil kapag naging tama ang approach mo, mas lalong lumalalim ang interes ng taong gusto mo. Isipin mo ito. Kung may dalawang tao na parehong gusto ka, pero ang isa ay halos buong araw kang tinitext, laging nagtatanong kung nasaan ka, laging available kahit hindi mo kailangan, habang ang isa naman ay may sariling buhay, may sariling pangarap, may oras para sa sarili, pero kapag kasama ka ay ramdam mong present siya. Sino ang mas malamang na maiisip mo kapag wala siya? Kadalasan ang pangalawa, hindi dahil nagpapahirap siya, kundi dahil ipinapakita niyang hindi umiikot ang mundo niya sa isang tao lang. At doon nagsisimula ang unang bagay na kailangan mong gawin, matutong magkaroon ng sariling buhay. Ito ang madalas nakakalimutan ng maraming tao. Akala nila, kapag gusto nila ang isang tao, kailangan ibigay ang lahat ng oras, lahat ng atensyon, lahat ng energy. Pero ang nangyayari, unti-unti nilang nakakalimutan ang sarili nila. Bigla na lang hindi na sumasama sa mga kaibigan dahil laging naghihintay ng chat. Hindi na tinutuloy ang mga hobby dahil gusto laging available. Hindi na inaabot ang sariling pangarap dahil inuuna ang ibang tao. Tanungin kita, kung ikaw ang nasa kabilang side, maa-attract ka ba sa taong wala ng ibang mundo kundi ikaw? Sa umpisa, baka oo, nakakakilig, pero habang tumatagal nagiging pressure iyon. Ang mga taong may sariling mundo ay exciting. Dahil alam mong may kwento silang maibabahagi, may mga bagong experience, may mga bagay silang natututunan, hindi sila nauubusan ng personalidad. Kaya kung gusto mong maging memorable sa isang tao, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang paghanga sa kanya. Gawin mong inspirasyon iyon para mas lalo mong pagandahin ang sarili mong buhay. Mag-aral ng bagong skill, mag-exercise, mag-ipon, mag-travel kung kaya, magbasa ng libro. Alagaan ang sarili. Kapag nakita niyang mas gumaganda ang buhay mo kahit hindi mo siya hinahabol, doon nagsisimula ang curiosity. Mapapaisip siya, bakit parang ang saya ng buhay niya? Bakit parang ang gaan niyang kasama? At tandaan mo, curiosity ang madalas unang hakbang bago maging malalim ang attraction. May kilala akong lalaki na halos araw-araw niyang sinusuyo ang isang babae. Good morning? Good night? Kumain ka na ba? Kumusta ka? Halos wala ng pagitan ang messages niya. Noong una masaya ang babae, pero pagkalipas ng ilang buwan siya na mismo ang nagsabing parang wala na akong namimiss. Masakit pakinggan pero totoo. Hindi dahil masama ang lalaki, kundi dahil wala ng mystery, wala ng pagkakataon para hanapin siya. Ngayon huwag mong isipin na ang solusyon ay mang-ignore o magpahabol. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay magkaroon ka ng balanced na buhay. Kapag busy ka sa pagbuo ng future mo, hindi mo kailangang magpanggap na busy. Natural itong makikita ng ibang tao. At alam mo kung ano ang maganda ron. Mas nagiging confident ka
Dahil ang confidence ay hindi nanggagaling sa dami ng compliments na natatanggap mo. Nanggagaling ito sa dami ng pangakong tinutupad mo sa sarili mo. Kapag sinabi mong magwo-workout ka at ginawa mo, tumataas ang tiwala mo sa sarili. Kapag sinabi mong mag-iipon ka at nagawa mo, lumalakas ang respeto mo sa sarili. At ang self-respect ay sobrang attractive. May isa pang bagay na halos lahat ay nagkakamali. Ito ang pagiging sobrang predictable. Hindi ibig sabihin ito na kailangan kang maging cold. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong mawala ng ilang araw para lang hanapin ka. Ang ibig sabihin lang nito ay huwag mong ibigay ang buong libro sa unang pahina. Hayaan mong unti-unti kanyang makilala. Kapag nagkukwento ka, hindi kailangang ikwento agad ang buong buhay mo sa unang usapan. Kapag may talento ka, hindi kailangang ipakita lahat sa isang araw. Kapag may plano ka sa buhay, hayaan mong makita niya iyon habang tumatagal. Parang panonood lang ng magandang teleserye. Kung sa unang 5 minuto alam mo na agad ang ending, mawawala ang excitement. Pero kung bawat episode ay may bagong dahilan para kilalanin pa ang karakter, mas lalo kang naa-attach. Ganon din ang tao. Hindi tayo naaakit lang sa maganda o gwapo. Naaakit tayo sa taong habang mas nakikilala natin, mas lalo nating nare-realize na marami pa pala tayong gustong malaman tungkol sa kanya. Kaya huwag mong madaliin ang lahat. Hindi kailangang ipilit ang closeness. Hindi kailangang ipilit ang commitment. Minsan, ang pinakamagandang relasyon ay nagsisimula sa 2 taong komportable lang maging totoo habang dahan-dahang binubuksan ang bawat bahagi ng kanilang pagkatao. May isa pang ugali na bihirang pag-usapan, pero ito ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit may mga taong hindi mo na maalis sa isip mo. Marunong silang magbigay ng magandang emosyon. Isipin mo sandali, kapag may naaalala kang tao mula sa nakaraan, ano ba ang unang pumapasok sa isip mo? Madalas hindi ang eksaktong sinabi niya, hindi rin ang suot niya. Ang naaalala mo ay ang naramdaman mo noong kasama mo siya. Kung pinatawa ka niya sa panahong sobrang bigat ng buhay mo, hindi mo iyon madaling makakalimutan. Kung pinakinggan ka niya ng walang panghuhusga, mananatili iyon sa isip mo. Kung pinaramdam niyang ligtas kang maging totoo, iba ang dating noon. Kaya kung gusto mong mas maging espesyal ka sa paningin ng isang tao, huwag mong isipin na puro pagpapaganda ng sarili ang kailangan. Mas mahalaga ang emosyon na naiiwan mo pagkatapos ng bawat usapan. May mga taong sobrang gwapo o maganda, pero kapag nakausap mo na, parang gusto mo nang umuwi. Mayroon namang ordinaryo lang ang itsura, pero kapag nakasama mo, pakiramdam mo ang gaan ng mundo. Hindi mo namamalayan ang oras. Kapag nagpaalam na siya, parang gusto mo pang humaba ang usapan. Alam mo kung bakit? Dahil hindi sila nakatuon sa pagpapabilib, nakatuon sila sa pagpaparamdam. Kapag kausap ka nila, hindi sila abala sa pag-iisip kung ano ang susunod nilang sasabihin. Talagang nakikinig sila. Hindi sila naghihintay lang ng turn para magsalita. Interesado silang makilala ka. At iyon ang bihira ngayon. Sa panahon ng cellphone, social media at notifications, napakahirap makahanap ng taong talagang present. Subukan mong gawin ito. Kapag nagsasalita siya, huwag agad isipin ang isasagot mo. Makinig ka. Tingnan mo ang mata niya. Pansinin mo ang maliliit na detalye. Kung sinabi niyang pagod siya, huwag agad sabihin, ako nga mas pagod. Sa halip, tanungin mo, anong nangyari? Napakasimpleng tanong, pero napakalaking bagay niyan. Dahil ipinapakita mong mahalaga siya bilang tao, hindi lang bilang taong gusto mo. At alam mo ang nakakatawa? Habang mas nararamdaman niyang naiintindihan mo siya, mas lalo kanyang maiisip kahit wala ka. Dahil karamihan sa tao gusto lang marinig. Hindi kailangan laging may solusyon. Hindi kailangan laging may advice. Minsan sapat na ang may taong handang makinig. May isa pa, huwag mong gawing trabaho ang pagpapasaya sa kanya. Maraming relasyon ang nasisira dahil dito. Akala ng iba, kailangan araw-araw may sorpresa. Kailangan laging may regalo. Kailangan laging may bagong pakilig. Kapag isang araw wala kang nagawa, pakiramdam mo kulang ka na. Pero hindi ganyan ang healthy attraction. Ang totoong connection, hindi nakadepende sa laki ng effort. Nakadepende ito sa consistency. Mas mahalaga ang simpleng ingat ka. Mas mahalaga ang pagtupad sa pangako. Mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa sa pagiging perpekto. Mas gugustuhin ng isang emotionally mature na tao ang taong mapagkakatiwalaan kaysa sa taong puro kilig pero hindi naman maaasahan. Kaya huwag mong ubusin ang sarili mo para lang mapansin ka. Hindi mo kailangang maging superhero. Maging tao ka lang. Maging totoo ka. Dahil ang authenticity ay napakahirap pikiin. At kapag may taong naramdamang totoo ka, mas kampante siyang magpakita rin ng tunay niyang sarili. May isa pang sikreto na maraming tao ang hindi napapansin.
Alagaan mo ang respeto mo sa sarili. Kapag natuto kang magsabi ng hindi, mas nirerespeto ka. Kapag marunong kang magtakda ng boundaries, mas nagiging mahalaga ang presensya mo. Hindi ibig sabihin nito na magiging suplado ka. Ang ibig sabihin lang nito, alam mo ang halaga mo. Halimbawa, may lakad kayong napag-usapan. Bigla siyang nag-cancel ng walang maayos na paliwanag. Okay lang mangyari iyon paminsan-minsan. Pero kung paulit-ulit na lang at lagi mo pa ring tinatanggap ng walang salita, unti-unti mong tinuturuan ng tao kung paano ka itrato. Tandaan mo ito, ang paraan ng pagtrato mo sa sarili mo ang nagiging gabay kung paano ka rin tatratuhin ng ibang tao. Kapag lagi mong ipinapakitang kaya mong isantabi ang sarili mong dignidad para lang hindi siya mawala, darating ang araw na baka isipin niyang normal lang iyon. Pero kapag kalmado mong ipinakita na marunong kang rumespeto sa oras, emosyon at sarili mong halaga, iba ang dating. Hindi ka nagiging mahirap mahalin. Nagiging mahalagang tao ka. And alam mo ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng infatuation at tunay na obsession? Ang infatuation ay kadalasang nakabatay sa excitement. Ang tunay na malalim na attachment ay nabubuo sa respeto. Kapag hinahangaan ka ng isang tao, hindi lang bilang crush o partner, mas matibay ang koneksyon. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil alam niyang hindi mo isusuko ang pagkatao mo para lang mapasaya siya. Nakaka-attract ang taong marunong magmahal. Pero mas nakaka-attract ang taong marunong ding mahalin ang sarili niya. Kapag nakita niyang masaya ka kahit wala siyang validation, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang dahilan ng confidence mo. At doon nagsisimulang mabuo ang mas malalim na paghanga na hindi madaling mawala. May isa pang katangian na tahimik lang, pero napakalakas ng epekto. Ito ang pagiging emotionally stable. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na masasaktan. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magseselos o malulungkot. Ang ibig sabihin lang nito, hindi mo hinahayaang kontrolin ng emosyon ang bawat kilos mo. Maraming tao ang nawawalan ng attraction hindi dahil may mali sa hitsura o ugali ng isang tao, kundi dahil bawat maliit na bagay ay nagiging malaking drama. Hindi lang nakapag-reply ng ilang oras, galit na agad. Hindi lang nakapag-good morning, iniisip ng may iba na. Hindi lang nakapag-like ng post, pakiramdam agad ay hindi na mahal. Kapag ganito ang nangyayari, nakakapagod. Walang gustong mabuhay sa relasyon na bawat araw ay parang may pagsusulit. Mas nakakahanga ang taong marunong magtiwala, marunong maghintay, at marunong magtanong ng maayos bago gumawa ng sariling kwento sa isip. Kapag may problema, hindi agad sumasabog. Humihinga muna, nakikinig muna, iniintindi muna. At alam mo ba, ang emotional maturity ay napaka-sexy sa mata ng isang taong seryoso sa buhay. Hindi man ito napapansin sa unang tingin pero habang tumatagal, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw kang pakawalan ng isang tao. Dahil alam niyang sa piling mo may kapayapaan. At sa mundong puno ng stress, pressure at problema, ang kapayapaan ay isang napakalaking regalo. May isa pang bagay na dapat mong tandaan. Huwag mong gawing proyekto ang pagbabago ng isang tao. Maraming tao ang pumapasok sa relasyon na iniisip, kapag naging kami magbabago rin siya. Pero ang katotohanan, ang tao ay nagbabago kapag siya mismo ang handa. Hindi dahil pinilit, hindi dahil kinulit, hindi dahil araw-araw siyang sinabihan. Kapag lagi mong sinusubukang baguhin ang isang tao, napapagod ka. At napapagod din siya. Mas maganda ang mindset na ito. Ipakita mo ang pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Kung ma-inspire siya, mabuti. Kung hindi mo responsibilidad iyon. Dahil ang tunay na attraction ay lumalago sa kalayaan, hindi sa kontrol. Kapag naramdaman ng isang tao na kaya niyang maging siya, nang hindi siya laging hinuhusgahan, mas nagiging malapit ang loob niya sa'yo. May napansin ka ba? Ang lahat ng napag-usapan natin ay halos walang kinalaman sa pagiging sobrang gwapo, sobrang ganda, o sobrang yaman. Dahil sa huli, ang tao ay hindi lang nai-inlove sa mukha, nai-inlove siya sa pakiramdam na dala mo, sa respeto na ipinapakita mo, sa consistency ng ugali mo, sa kumpiyansa mong hindi kailangang ipagsigawan, sa katahimikan mong nagbibigay ng seguridad, at sa katotohanang hindi mo kailangang magpanggap para mapansin. Kung gusto mong may ma-obsess sa'yo, ang pinakaunang taong kailangan mong pagtuunan ng pansin ay ang sarili mo. Kapag mas mahal mo ang sarili mong growth kaysa validation ng ibang tao, may kakaibang energy kang dala. Hindi ka desperado. Hindi ka takot mawalan. Hindi ka rin nagyayabang. Simple ka lang, pero buo ka. At ang mga taong buo ang pagkatao ay natural na nagiging kaakit-akit. Dahil bihira na sila ngayon. Sa panahon kung saan halos lahat ay naghahanap ng atensyon, ang taong may tahimik na confidence ang siyang namumukod tangi. Hindi siya kailangang maghabol.
Hindi niya kailangang makipagkompetensya. Hindi niya kailangang patunayan ang halaga niya bawat araw. Alam na niya kung sino siya. At iyon ang klase ng tao na hindi madaling makalimutan. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng paalala. Hindi mo kontrolado kung sino ang pipili sa iyo. Hindi mo rin kontrolado kung hanggang kailan mananatili ang isang tao sa buhay mo. Pero kontrolado mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Kontrolado mo kung paano ka magmahal. Kontrolado mo kung paano ka rerespeto sa sarili mo. Kapag ginawa mo yun araw-araw, hindi lang isang tao ang mapapansin ka. Mas mahalaga pa roon, magiging mas masaya at mas payapa ka kahit sino pa ang dumating o umalis sa buhay mo. At tandaan mo, ang pinakamagandang relasyon ay hindi nagsisimula sa pagiging obsessed ng isang tao sa iyo. Nagsisimula ito sa dalawang taong pareho ang respeto sa isa't isa. Pareho ang effort at pareho ang kagustuhang lumago ng magkasama. Kapag iyon ang naging pundasyon, hindi mo na kailangang maglaro ng isip, magpanggap o gumawa ng taktika para manatili siya. Mananatili siya dahil gusto niya, hindi dahil napilitan siya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi mo rin sa comments ang opinion mo. Sa tingin mo, ano ang ugaling pinaka-nakaka-attract sa isang tao? Baka ang karanasan mo ay makatulong din sa ibang nanonood. At kung nakatulong sa iyo ang usapang ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para mas marami pa tayong pag-usapan tungkol sa relasyon, self-improvement at mga simpleng mindset na makakatulong sa mas maayos at mas masayang buhay. Hanggang sa muli, tandaan mo ito. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakabase sa dami ng taong humahabol sa iyo. Nakabase ito sa klase ng taong pinipili mong maging araw-araw. Kapag patuloy mong pinapabuti ang sarili mo, ang tamang tao ay hindi lang mapapansin ang liwanag mo. Pahahalagahan niya ito. Ingatan mo ang puso mo, alagaan mo ang sarili mo, at huwag kang matakot maging totoo. Doon nagsisimula ang mga relasyong tunay na tumatagal.